Welcome to my mini vlog. Dahil natapos na nga ang dumating na uno sa aming pamilya, eto at magbabalik ako sa aking pagbablog. Almost 2 months nga rin akong natigil dahil kailangan kong bantayan si mama sa ospital. Kaya naman ngayon magbabalik vlog na ako parang naninibago ako at parang nagsisimula pa lang ulit. Itong ina-assemble ko na ring light ay bigay pa sa akin ng aking kumari nung Pasko at ito nga ay aming exchange gift. Tuwang-tuwa nga ako nang matanggap ko ang regalong ito dahil kailangan ko nga ito sa aking pagbablog. Ang kagandahan nga sa ring light na ito ay pwede mong palitan yung kulay ng kanyang light batay sa gusto mo. Bukod sa ring light ay meron din akong CP stand na binili ko sa Lazada. At dahil balik vlog na ako, expected na daily routine ng aking mga ginagawa dito sa bahay ang makikita nyo sa mga vlogs ko. Tulad ng paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay, pag-aalaga ng mga bata at kung ano-ano pa. Habang gumagawa naman ako ng mga gawaing bahay ay ikwekwento ko sa inyo kung ano yung mga na-realize ko sa Batangas Medical Center habang kami ay nakatigil doon ni mama. Sadyang napakaiksi nga lang pala ng buhay ng tao na ultimo yung taong mahal mo ay pwedeng mawala sa isang iglap lang. Nagkaroon kasi ng bukol sa utak si mama at kailangan yun tanggalin sa pamamagitan ng operasyon. At dahil ako ang kasama ni mama sa ospital ay nakita ko talaga ang pagbagsak ng kanyang katawan. Meron ding mga times na halos hindi na siya makakilala at yung mga nangyari sa kanyang buhay ay hindi na niya alam. Alam namin na risky yung pagpapa-opera sa kanyang utak at alam din namin kung ano yung magiging consequence kapag natapos ng operasyon. At medyo nawalan kami ng pag-asa ay kumapit lang kami kay Lord at pinaubayan na sa kanyang lahat-lahat. At dahil ako ang kasama ni mama sa ospital ay matagal-tagal ko rin hindi nakasama ang aking mga anak. Grabe talaga yung lungkot ko na halos yung kaluluwa ko ay umalis na sa aking katawan. Sa totoo lang ang hirap mamili kung sino yung babantayan ko, kung yung aking mama o yung aking mga anak. Hiling ko para talaga akong sinubok ng Panginoon kung sino yung aking pipiliin. Kaya naman hindi nawala yung mga tanong na bakit ako lagi ang dapat magsakripisyo. Kapag may mga ganyan na akong tanong sa aking sarili, talaga namang meron agad sagot si Lord. Kaya naman pinaubaya ko na sa kanya ang lahat-lahat. At dahil kay Lord kami lahat nakadepende ay sinuklian naman niya yung aming mga pagsasakripisyo, yung hirap ni mama at yung pakikipaglaban niya sa kanyang sakit. Naging successful ang operation ni mama at naiuwi na siya dito sa bahay para tuluyang magpagaling at magpalakas. Buti na lang talaga hindi namin sinukuan si mama at hindi rin sumuko si mama. Kahit medyo bumagsak ang katawan ni mama, ang mahalaga naman ay kasama namin siya dito sa bahay. Sobrang napakalakas talaga namin kay Lord kahit pasabihin ang dami namin pagkukulang sa kanya. Hindi lang kami kay Lord nagpapasalamat dahil maraming tao ang tumulong kay mama, spiritually at financially. Hindi ko na sila i-mention pero sobrang laking utang na loob namin sa kanila. Hindi namin makakalimutan dahil buhay yung kanilang iniligtas. At dahil nakasurvive kami sa unos na dumating ay kompleto na ulit kaming pamilya, kasama ko ng aking mga anak at naalagaan ko na sila. Sa nangyari sa amin, na-realize ko na pahalagan mo bawat minuto ng buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Dahil anytime pwedeng bawin sa'yo lahat ni Lord. Walang rewind mga mare, kaya gawin ang dapat gawin para hindi magsisi sa huli. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!